kalagitnaan ng gabi at sa kabila ng katahimikan, isinilang ang isang sanggol na kinahangaan ng lahat dahil sa katangian para sa isang paslit. May malaking ulo na minsan nang naging dahilan at pangamba sa kaligtasan ng kanyang ina. Ang sanggol ay pinangalan ng Jose. Makalipas ang ilang taon, pagtungtong ni Rizal sa edad na 3 ay hinubog agad ang batang si Rizal ng kanyang ina ng iba't ibang mga kaalaman. Tinuruan ito ng ina sa pagbasa ng iba't ibang mga alpabito sa iba't ibang lingwahe katulad ng Tagalog, Ingles at Espanyol, at hinubog ang mga anak sa pagdarasal at pagsamba sa Amang may likha. At pagkatapos ng hapunan ay palagiang tinuturuan ng ina ang anak sa pagbasa ng aklat na pinamagatang Amigo de los Dias. At bukod pa riyan, nang mapansing hindi nakikinig si Pipi sa ina, ay agaran namang tinanong ng ina kung nakikinig ba ito, sabay tanong ng Bebe anak, alam mo ba ang kwento ng paru-parong hindi nakikinig sa magulang? Sumagot ng hindi ang batang si Pipi patungkol sa katanungan ng ina, at bukod pa riyan ay agara namang sinabi ng ina nang makinig ng maigi si Pipi at ikwininto nito ang kwento ng paru-paro kung saan namatay ang paru-paro dahil sa nasunog ang pakpak nito sa lampara sa kadahilanang hindi ito nakikinig sa habilin ng ina. Subalit nang makwento ng ina ang patungkol rito, ay agara namang muling hinabilinan si Pipi ng payo mula sa ina nito na huwag niyang gagayahin ang paru-parong may matigas na ulo. Hanggang sa napasagot naman ang batang si Pipi ng, "Subalit ina, ako'y malakas at matapang na bata. Bakit ko naman pong pipigilan ang aking sarili upang tuklasin ang bawat bagay-bagay katulad ng ginawa ng batang paru-paro, kung saan dahil sa kadahilanan gusto niyang masagutan ang katanungan tungkol sa apoy, at ito'y pinagbabawalan ng ina na lumapit rito hanggang sa ito'y mamatay. Katulad ko ina, kaya kong mamatay para lamang matuklasan ang bawat kasagutan sa bawat bagay na tinatanong nitong aking isipan." At dahil sa kasagutan ni Pipi, ay tunay ngang humanga ang ina nito sa anak, at bukod pa riyan ay naging inspirasyon ng batang si Pipi ang kalagayang iyon na dinala niya hanggang sa paglaki. Nasa 5 taong gulang na noon si Pipi, at doon niya naranasan ang pinakaunang pagkabiyak ng kanyang puso nang mamaalam ang nakababatang kapatid nitong si Concepcion. Bukod sa pagiging relihiyoso ng batang si Pipi, ay hindi ring maiwasan nito ang tanungin ang Panginoon ng bakit? Bakit ang kapatid ko pa? Bakit? Nang dahil sa kaganapang iyon, ay tunay ngang nag-iwan ito ng isang pinakamasakit na sugat sa puso ng batang si Pipi. Pepe, Hi. Hunyo 1869 na pagdesisyonan ng amang si Francisco ang ipatala ang kaniyang anak na si Pipi sa si ano? binyan. Day, samahan mo si Pepe para tatala sa binyan. Binyan? Oo. Sige po. Na kung saan sa araw na yun mismo ng pagpapadala ay sinamahan naman siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano.
Ate, ito pala ang sulat na nagpapatunay na pwede ka nang pumunta sa Kalamba. Totoo ba ito, ate? Oo, Pipi. Ako'y nagagalak na malaman ko ang sulat na ito. Maraming salamat, ate. Paano po ito? Mahal kong kapatid, parang ba ang samahan sa atin ngayon sa sasagawang pagsusulit? Oo, sige. Mahal kong kapatid. Mag-iingat ka. Salamat po ito. El esqueleto aquacumo, un accesorio para los músculos, también protege ambientales como cualquier idiota puede responder las preguntas. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bien. Bueno, Fernando, por favor, quédate por aquí. Tú, por aquí, aquí. Ahora, ¿qué puedes decir sobre la disparidad en sus alturas? ¿Este indio tiene menos huesos que Fernando? Lo que significa que somos superiores a los Filipinos. Bueno, aparte de eso, ¿qué más? Profesor, si la altura es la única razón de por qué españoles somos superiores, entonces, perdido algunas de tus colonias de España ante los nativos que son más bajos. ¡Impertinente! ¡Salir de esta clase! Buenos días, estudiantes. Buenos días, padre. Excelente, Rizal. Sa paglalakbay ni Rizal mula sa iba't ibang bansa sa mundo hanggang sa pagdating niya sa Berlin, hindi nakaligtaan ni Rizal ang obserbahan ang bawat katangian at pamamalakad ng bawat bansa na magagamit niya para sa pagpapalaya sa bansang Pilipinas mula sa mga kamay ng mga Espanyol. Isinulat ni Rizal kung ano ang kanyang namasdan, nalaman at natutunan mula sa kanyang paglalakbay. Isinulat niya ang lahat ng kwento bilang isang malamang nobela. Nagbalik ako dito sa Pilipinas, mga kasama, dahil narito ang ating kalaban at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ngayon ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ay isang samahang sa palagay ko'y pinakamabisang kasangkapan para tayo tuluyang buhay. Sa samahang ito, tayo hindi lamang mga kasapi, kundi magkakapatid na magdadamayan sa anumang lahi, karanasan at kawalan ng kapatid.
Higit sa lahat, layunin natin pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at komersyo. Kailangan natin yan. Tuwing matatag ang pundasyon ng tao na kanyang pamilya, at kapag matatag na tayong lahat, ay mas matatag na rin natin na paglalaban ang ating kalayaan. Tama. Ito ang una at pinakamainam na kasangkapan para tayo tuluyang kumain. Mabuhay! Mabuhay si Dr. Rizal! Mabuhay! Mga katipunero, ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na to na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang paghahari ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang mga barel at kanyon ng mga Kastila, lalaban tayo sa mga Espanyol. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang magmamay-ari ng bayan na to. Sa atin ang bansang ito. Punitin ang sidula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Masama ba ang lumaban para sa kalayaan? Masama ba ang ipagtanggol ang ating bayan laban sa mapang-abuso at mapang-api? Masama ba ang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa? Krimen bang may tuturing ang pagpapakabayani para sa ating bansa? Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway ng aking sariling bayan. Kaya kayong nakakakita, huwag sana ninyong kalimutan ang sumaludo kahit pa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nilibot ko ang mundo para hanapin ang kasagutan. Ginugol ko ang aking buhay sa maraming bagay para mapalaya ang ating bayan. Nilibot ko ang mundo para hanapin ang kasagutan. Ginugol ko ang aking buhay sa maraming bagay para mapalaya ang ating bayan mula sa pagkakabilanggo sa karahasan. Sinubukan kong bigtasin ang lubid na gumagapos sa bawat Pilipinong mamamayan. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa makatuwiran at payapang pamamaraan para sa ikabubuti ng bawat tao sa bayang aking kinatatayuan. Sinubukan kong baguhin ang di makataong pagpapalakad sa ating inang bayan, subalit hindi ko mawaring. Kung sa paglalakbay ko para mahanap ang kasagutan ay tunay na naging sapat para mapukaw ko ang bawat mata at isipan ng mga may walang alam. Kunin niyo na ang huli kong hininga dahil husto na, at umasa kayong hanggang sa huli kong kahahantungan. Lahat ng ito'y hinding-hindi ko pagsisisihan. Consumatum est. Fuego!
Kailangan na nating wakasan ng paghahari ng mga Espanyol! Go! Fuego! Fuego!